Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Oliver V. Arevalo ng Mabuyuan Elementary School, Schools Division Office of Olongapo City, Region 3. Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang isang kwentong kapanapanabik. Ito ay may temang pananampalataya, pagtitiwala, at paniniwala sa puong may kapal. Ito rin ay nagwagi ng ikatlong karangalan sa First National Storybook Writing Competition. Ang tanong ko sa iyo, handa ka na bang manood, makinig, at matuto? Di Biro, Kwento at Guhit ni Oliver V. Arevalo. Sa ikalimang araw ng paglikha ng bathala ay nilikha niya ang mga hayop. Kabilang dito ang dalawang magkaibigang koneho na sina Ming at Mon na sa paghahanap ng pagkain sa kabundukan ay tila ba hindi susuko. Palakad-lakad, patalon-talon, subalit wala silang makitang pagkain. Ming, nais kong ipaalam sa iyo na ikinagagalak ko makasama ka sa aking paglalakbay. Wika ni Mon na tila ba nawawalan na ng pag-asa at lakas. Gayon din ako, Mon. Ikinatutuwa kong makasama ka. Tugon ni Ming na nag-aalala sa kalagayan ng kaibigan. Wala na akong lakas, Ming. Hindi ko nakakayaning ipagpatuloy ang ating paglalakbay. Marahang sinabi ni Mon habang siya ay nakahiga sa ilalim ng palubog na araw sa kalangitan. Umupo si Ming sa tabi ni Mon. Hayaan mong samahan kita, kaibigan, sa mga sandaling ito. Wika ni Ming sa kaibigang nakapikit. Bathala, paulanin niyo po ang kalangitan nang sa gayon ay makakuha ako ng tubig mula dito na aking ipaiinom sa aking kaibigan na si Mon. Taos-pusong pabulong na humiling si Ming sa itaas. Sumapit ang gabi at tuluyan ng dumilim ang kalangitan at tanging buwan na lamang ang nagbibigay liwanag sa kanilang mundong kinagagalawan. Nang biglang bumuhos ang malakas na ulan, sinahod ni Ming ang kanyang palad sa tubig na nagmula sa langit at ipinainom ito kay Mon. Patuloy niya itong ginawa hanggang sa makabawi ng lakas ang nangihinang kaibigan. Sumikat na ang araw, kasabay ng huni ng mga ibong nagliliparan sa himpapawid, nang magising sila sa tinig na nagmula sa itaas. Sa inyong harapan ay inihahandog ko ang 2 karot. Itanim ninyo ang mga ito, at mula ngayon ay hindi na ninyo kakailanganin pang maglakbay upang humanap ng pagkain. Laking gulat ni Ming at Mon nang makita ang karot sa kanilang harapan, at dali-dali nila itong pinulot at itinanim sa lupa. Napakabuti ng bathala at biniyayaan niya tayo ng makakain. Pasigaw na sinabi ni Mon na napatalon sa sobrang tuwa. Naghintay ang magkaibigan ng ilang oras, subalit hindi lumaki ang kanilang itinanim. Hindi na ako makapaghihintay pa, ani ni Mon, at dali-dali niyang hinukay ang karot na kanyang ibinaon sa lupa at kinain ito. Ang sarap! Ming, magmadali ka at kainin mo na din ang iyong itinanim at maglakbay na lamang tayo. Anyaya ni Mon. Dagdag pa niya, hindi natutubo yan. Kainin mo na at sigurado akong mas marami pa tayong matatagpuan na tulad niyan kung maglalakbay tayo. Mon, kailangan nating sundin ang bathala at hintayin na ito ay tumubo upang hindi na natin kailanganin pang maglakbay muli. Sagot ni Ming na may pananampalataya sa tinig na narinig mula sa itaas. Bahala ka na dyan, Ming. Maglalakbay na lamang akong mag-isa kaysa umasa na lumago at dumami pa ang iyong pananim. Matapang na sinabi ni Mon sa kaibigan habang ito ay tumatalon papalayo.
Lumipas ang mga araw. Maraming ilog at bundok ang nilakbay ni Mon, subalit wala pa rin siyang matagpo ang pagkain. Lubhang nakatatakot pala ang mapag-isa. Wika nito sa sarili. Si Ming! Sana ay kasama ko siya sa aking paglalakbay. Marahil ay nawala na ito ng malay nang dahil sa gutom, sa paghihintay sa kanyang pananim na kailanman ay hindi natutubo. Dagdag pa niya sa sarili. Babalikan ko na lamang ang aking kaibigan. Sa kanyang pagbalik ay narinig ni Mon ang magandang tinig ng kaibigang si Ming at dali-dali niyang hinanap kung saan ito nagmumula at ito ay kanyang sinundan. Ming, aking kaibigan, kumusta ka na? Wika ni Mon na hingal mula sa pagtakbo. Nasa mabuti akong kalagayan, Mon. Halika at kumain ka muna. Nakangiting tugon ni Ming sa kaibigan. Laking mangha ni Mon at hindi makapaniwala sa nakita nitong naglalakihang mga karot sa paligid. Saan nagmula ang mga ito, Ming? Tanong ni Mon na natatakam sa kanyang nakita. Mon, ito ay ang karot na aking itinanim na nagmula pa sa bathala. Tunay ngang kay sarap ng mga ito. Sagot ni Ming. Binigyan ni Ming si Mon ng 2 karot. Subalit, laking gulat ni Ming na isa lamang ang kainin ni Mon sa karot na kanyang binigay. Ming, tama ang iyong ginawa. Dapat nga na sinunod ko ang bathala at hinintay na tumubo ang karot. Matapat na sinabi ni Mon. Dagdag pa niya, hindi ba siguro huli ang lahat? Itatanim ko ito nang sa gayon ay lumago rin ito at tumubo tulad ng mga tanim mo, Ming. Tunay ngang magtanim ay di biro. Nakangiting sinabi ni Mon at nagpasalamat sa bathala. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, Di Biro. Kwento at guhit ni Oliver V. Arevalo. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.